sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin at ipausok sa aking mukha na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintayin lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg. At pilit na kagating iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilom ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin. Gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas. Ayon kay Junie, binatilyo pa lamang siya ng makaranas ng mga hindi pangkaraniwan at mga kababalagan. Isang tanghali iyon, tandang-tanda pa niya, na noon ay araw ng Sabado at kasalukuyan silang nagkokopra. Kakain na umano sila noon ng tanghalian. Kanya na lamang iniipon ang mga bunga ng niyog nang bigla siyang makakita ng isang tao. Inakala niya talagang tao iyon noong una dahil na rin sa hugis nito. Ngunit ang paraan ng pagkilos noon ang siyang nakapagbigay sa kanya ng pagtataka. Hindi siya kaagad nakagalaw. Nakatulala si Junie, lalo na nang makita niya ng bagya ang itsura nito. Doon niya napagtanto na hindi pala iyon tao. Ngunit hindi rin malinaw sa kanya kung anong uring nilalang iyon. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob upang gumalaw para tumakbo, ay nakita rin niya tumakbo iyon palayo sa kanya nang maramdaman siya nito. Kaya hindi na siya sumigaw pa upang humingi ng saklolo. Iyon ang unang pagkakataon
na nakakita siya ng ganong uri ng nilalang. Mahaba ang mga binti at hita noon, ngunit may kapayakan. Ganon din ang mga braso umano nito, may kahabaan, ngunit payat. Makaraan ang ilang linggo, ay napag-utusan naman siya na manghiram ng kikil. Dahil sa hahasain ng kanyang tatay ang lagari nito. Pinapunta siya nito sa bahay ni Mang Kaloy. Malayo-layo din ang bahay nito mula sa kanila. Nang malapit na siya sa bakuran ng bahay nila Mang Kaloy, ay laking gulat niya nang makita niya itong biglang dinampot yung isang sisiw at mabilis na isinubo. Kinilabutan si Johnny, kaya hindi na siya dumiretso pa at mabilis lang tumalikod pabalik sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanilang ama ang kanyang nasaksihan. Hindi naman makapaniwala noong una ang kanyang ama, dahil sa wala naman daw umano silang nababalitaan na ganon tungkol kay Mang Kaloy. Pero simula noon ay pinaiwas na silang magkakapatid doon. Kahit saan mga okasyon o handaan na kanilang makakasabay ang mag-anak nila Mang Kaloy, ay umiiwas na sila. Hindi pa iba kanila Johnny sila Mang Kaloy. Kamag-anak pa nila ang mga ito. Kaya nag-aalala sila na baka pati sila